Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Denise. 29 years old at isa kong empleyado sa isang private company at ako ang panganay sa aming magkakapatid. Dahil maagang namatay ang tatay namin, nasanay na akong tumulong sa nanay ko at maging pangalawang magulang sa bunso kong kapatid. Kaya siguro hanggang ngayon ay wala pa rin akong sariling pamilya. Mas inuna ko ang trabaho at ang responsibilidad sa bahay kesa sa sarili kong kaligayahan. Hindi naman ako nagreklamo dahil mahal ko ang pamilya ko. Pero aminado akong may mga pagkakataong naiisip ko rin kung kailan kaya darating ang taong mamahalin ako. Hindi ko inakalang ang lalaking magpapagulo sa tahimik kong buhay ay ang madalas na tambay sa bahay namin. Ang matalik na kaibigan ng kapatid ko. Mas bata siya sa akin at simula pa lang ay parang tunay na kapatid ang tingin ko sa kanya. Kaya't hindi ko inakalang mabibihag niya pala ako. Ken, ano ba naman yan? Tumulong ka kay nanay, hindi yung puro katambay. Kasama yung kaibigan mong si Axel. Gigil kong sabi sa nakababata kong kapatid na ilang taon lang ang agwat sa akin. Teka lang ate, may tinatapos lang kaming laro. Pumasok ko na sa trabaho, mag-iingat ka ha. Sabi nito sabay ngiti ng matamis. Tumalim ang tingin ko sa kanya at itinuro siya. Siguraduhin mong tutulong ka kay nanay ha. Dahil kung hindi, lagot ka sa akin. Nga pala, sunduin mo ako mamaya. Ite-text na lang kita, mahirap na kasi ang sakayan pag gabi na eh. Sabi ko pa sa kanya. Ako nang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kong tutulong siya kay tita ate. Sumingit naman sa usapan namin si Axel. Kinindatan pa ako nito pero nginiwian ko lang. O siya, alis na ako. Kayo nang bahala rito. Naghihintay na si nanay sa palengke ha. Tulungan nyo yon. Muli kong paalala bago tuluyang umalis para pumasok na sa trabaho. Si nanay ay may maliit na pwesto sa palengke at nagtitinda ng gulay at mga isda pandagdag sa pang-araw-araw namin. Pagdating ko sa opisina, dumiretso na agad ako sa trabaho. Katapusan kasi ng buwan kaya tambak ang reports at halos wala na kaming oras para magkwentuhan ng mga katrabaho ko. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi ko na amalayan na pasado 8:00 na pala ng gabi nang matapos ako sa ginagawa ko. Isa-isa nang nagsiuwian ang mga kasamaan ko habang ako naman ay nagliligpit na ng gamit. Paglabas ko ng opisina, agad kong itinext si Ken. Ken, nasan ka na? Out na ako kaya sunduin mo na ako. Ilang minuto rin ang lumipas bago ito nagreply. Sorry ate, nakainom kami ng konti ng mga tropa. Hindi na ako pinagmomotor kaya si Axel na lang susundo sa'yo. Napabuntong hininga ako habang nakatingin sa mensahe. Talaga namang yung batang yun. Sinabihan ko nang sunduin ako dahil mahirap ang sasakyan paggabi. Uminom pa. Bulong ko sa sarili ko. Magre-reply pa sana ako nang biglang may tumigil na motor sa harap ko. Pagtingala ko ay bumungad sa akin si Axel. Inalis niya ang helmet bago ngumiti sa akin. Good evening ate. Tara na. Pinapunta na ako ni Ken. Baka mapagalitan pa ako nun kapag pinaghintay pa kita. Hindi ko napigilang mapairap. Ikaw rin kasi. Imbis na pigilan mo yung kaibigan mo, nakisama ka pa. Napakamot siya sa batok at natawa. Konti lang naman ang nainom namin. Si Ken lang talaga ang naparami. Kaya ayaw ko na siyang magmaneho pa dahil delikado. O siya, sige tara na. At na makauwi na tayo. Wala rin naman na akong choice. Iniabot niya sa akin ang isa pang helmet. Suotin mo muna to ate. Tahimik akong sumakay sa likod niya matapos niya itong isuot. Maingat siyang nagpatakbo ng motor habang ako naman ay nakatanaw lang sa mga nadadaanan namin sa kalsada. Hindi nagtagal ay nagsalita rin siya para basagin ang katahimikan. Pagod na pagod ka yata ate. Oo, katapusan kasi ng buwan kaya tambak ang trabaho. Kaya gusto ko na talagang makauwi at humiga. Sagot ko at napahikab. Tibay mo rin eh no? Araw-araw kang pumapasok sa opisina tapos tumutulong ka pa kay tita kapag day off mo.
Maangas niyang sabi. Natural na niyang ugali yung paraan niya ng pagsasalita. Napangiti ako kahit hindi niya nakikita. Kailangan wala namang ibang aasahan si nanay kundi kaming magkapatid. Tumango lang siya bago muling tumutok sa pagmamaneho. Maya-maya ay huminto siya sa isang convenience store. Oh, bakit pa tayo huminto? Tanong ko sa kanya. Bibili lang ako ng tubig. Mukhang pagod ka rin kaya ikukuha na rin kita. Nagugutom ka rin ba? Tanong pa niya. Wag na, may pera naman ako. Sagot ko at bumaba na rin. Libre ko na. Mukha namang hindi ka matakaw kaya kasya ang budget ko. Biro niya na ikinairap ko sa kanya na siyang tinawanan niya lang. Hindi na ako nakipagtalo. Bumili lang kami ng sandwich na nakapak at tubig na tig-isa. Salamat dito. Sabi ko matapos ngumuya. Walang anuman basta ikaw. Sagot niya at napangiti na lang ako. Makalipas ang ilang minuto ay ipinagpatuloy namin ang biyahe pa uwi. Pagdating sa tapat ng bahay ay agad akong bumaba at hinubad ang helmet. Salamat sa pagsundo. Walang problema, kahit kailan. Basta kailangan mo ng sundo, sabihin mo lang. Napataas ang kilay ko. Talaga? Baka naman singilin mo na ako niyan. Napatawa siya. Libre lang sa'yo, basta ikaw ate. Napailing na lang ako habang inaabot sa kanya ang helmet. O heto, sige, salamat ulit. Pagpasok ko sa bahay ay nadatnan kong nakahiga na si Ken sa sofa. Halatang nakainom nga dahil halos hindi na ako nito mapansin. Ate, sorry. Sabi pa nito na magaspang ang boses dahil sa kaantukan. Matulog ka na nga. Bukas na tayo mag-usap. Napabuntong hininga na lang ako habang tinutulungan siyang makapasok sa kwarto. Hindi ko napansin na mula sa labas ng gate ay nakatingin pa rin si Axel sa bahay namin. Nang makitang nakapasok na ako ng maayos ay tsaka lang siya umalis. Wala akong kaalam-alam na simula na pala yon ang madalas naming pagsasama, Miss Roxy. Mula sa gabing yon, mas madalas na siyang magpresentang sumundo sa akin kapag hindi available si Ken. At doon, unti-unting nagbago ang lahat, maging ang tingin ko sa kanya. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda sa pagpasok. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan kong nag-aalmusal na sina nanay at Ken. Nako, gising na pala ang lasinggero. Natatawa kong sabi bago naupo sa hapag. Napakamot naman si Ken sa ulo. Sorry na ate, hindi ko naman sinasadyang maparami. Muntik na akong mapakommute at papakin ng lamok, buti na lang talaga dumating ang kaibigan mo at maayos magmaneho. Napangisi siya. Sabi ko naman sa'yo mapagkakatiwalaan si Axel. Tahimik akong kumain habang paminsan-minsan ay napapailing sa kapatid ko. Pagdating ng hapon ay nag-text si Ken. Ate, baka gabihin ako dito sa school. Si Axel na lang ulit ang susundo sa'yo ha? Agad akong nag-reply. Dahil kung maaari ay ayokong mapalapit dito. Wag na, magko-commute na lang ako. Makalipas ang ilang segundo, may panibagong reply ito. Ayaw ni nanay. Nag-aalala siya kapag gabi ka nang nakakauwi kaya pumayag ka na. Pakiusap nito dahilan para mapabuntong hininga na lang ako. Pagsapit ng uwian, paglabas ko pa lang ng opisina ay naroon na agad si Axel. Nakasandal siya sa motor habang nakangiti na parabang matagal na akong hinihintay. Akala ko, tatanggihan mo na naman ang pagsundo ko ate. Sabi nito at inabutan ako ng helmet na tinanggap ko naman. Sabi kasi ni Ken, ikaw na naman daw at mag-aalala si nanay kapag hindi ikaw ang susundo. Kaya may choice ba ako? Sarkastiko kong tanong sa kanya. Bakit? May reklamo ka ba doon? Mapanghamong tanong niya pero bakas ang kapilyuhan sa mga mata niya. Hindi naman, nahihiya lang ako sa'yo. Sagot ko, wala kang dapat ikahiya. Kaibigan ako ni Ken, tsaka parang pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Hindi ko alam kung bakit pero napangiti ako sa sinabi niya.
Habang nasa biyahe kami, mas naging magaan ang usapan namin. Nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya at sa mga plano niyang makapag-ipon para makapagpatayo ng sariling negosyo balang araw. Magkaibigan sila ni Ken, pero mas bata sa kanya ang kapatid ko ng 1 taon. Kaya hanggang ngayon ay nag-aaral pa ito. Hindi ko na malayang napapangiti na pala ako habang nakikinig sa mga kwento niya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, inaabangan ko na rin ang oras ng uwian dahil alam kong may isang taong naghihintay para ihatid ako pa uwi. Lumipas sa mga araw na ganon ang naging routine namin. Kapag hindi available si Ken, si Axel ang sumusundo sa akin at minsan dadaan muna sa palengke para tulungan si nanay sa pag-uwi ng mga nagtitirang paninda kapag maaga ang out ko. Unti-unti ko ring napansin na hindi na siya gaya ng dati na puro biro at kalokohan lang ang alam. Mukhang nag-mature na talaga siya. Hindi ka ba napapagod? Minsan kong tanong sa kanya habang nagbubuhat siya ng isang kahon ng gulay. Saktong day off ko ngayon at ito kami tumutulong kay nanay sa palengke. Ngumiti lang siya. Mas mapapagod ako kapag nakikita kong ikaw ang lahat ng gumagawa nito, habang ako nanunood lang. Naiilang niyang sagot. Hindi mo naman kami obligasyon. Sagot ko sa kanya. Alam ko, pero gusto ko lang tumulong. Hindi na ako sumagot. Tahimik ko na lang siyang pinagmasdan habang inilalagay niya sa loob ng bahay ang mga pinamili ni nanay. Salamat sa pagtulong ha. Anong gusto mong kainin? Dito ka na magmeryenda. Alok ko sa kanya. Hindi na. Tatanggihan ko muna yan sa ngayon. May kailangan lang akong asikasuhin tungkol sa trabaho. Dumaan lang talaga ako kanina dito. Ngiting sagot niya at nagpaalam kay nanay. Hindi ko naman mapigilang makaramdam ng panghihinayang nung paalis na siya. Bakit ganun? Ayoko namang masanay na palagi siyang nandyan para sa akin, pero hindi ko mapigilan, Miss Roxy. Maging si nanay ay napansin na rin ang pagiging maalaga niya. Mabait talaga yang si Axel ano. Kung hindi ko lang alam na kaibigan siya ni Ken, iisipin kong papasa na yan sa'yo anak. Natatawang sabi ni nanay isang gabi. Napangiti lang ako at ipinagpatuloy ang paghuhugas ng mga plato. Hindi ko na rin binigyan ng kahulugan dahil para sa akin, normal lang ang pagiging matulungin niya. May mga pagkakataon ding nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Kapag napapansin ko yon, agad siyang umiiwas ng tingin at ngumingiti na lang. Hindi ko alam, Miss Roxy, kung ano ang ibig sabihin noon at ayoko ring bigyan ng ibang kahulugan. Sa isip ko, mas mabuting manatili na lang sa kung ano kami. Ate ang tawag niya sa akin at kaibigan lang siya ng kapatid ko. Ayokong magkaroon ng problema dahil lang sa maling akala. Hindi ko alam na habang pilit kong nilalagyan ng hangganan ng lahat, unti-unti naman palang nabubura ang hangganang yon nang hindi ko namamalayan. Ilang araw pa ang lumipas at ganun pa rin ang routine namin. Hanggang sa isang Sabado, maaga akong nakauwi galing sa opisina dahil kalahating araw lang ang pasok namin. Pagdating ko sa bahay, wala si nanay at si Ken. May delivery pala ng paninda sa palengke kaya pareho silang naroon. Habang nagpapahinga ako sa sala ay may narinig akong katok sa gate. Paglabas ko, si Axel pala. Nandito pa si Ken ate? Tanong niya nang makita ko. Bakas din sa kanya ang pagkagulat dahil hindi niya inaasahang ako ang madadatnan niya. Wala. Kasama ni nanay sa palengke. Sagot ko. Ganun ba? Sige, babalik na lang ako. Aligagang sagot niya. Tumango ako pero bago pa siya makaalis, napansin kong may dala siyang isang paper bag. Ano yung dala mo? Pagkain ba yan? Tanong ko. Oo. Bumili kasi ako ng paborito ni Ken. Alanganin niyang sagot. Napatingin ako sa paper bag. Parang hindi naman paborito ni Ken ang cheesecake. Sarcastic kong sabi ko.
Napahinto siya at napakamot sa ulo. Oo nga pala. Hindi ko napigilang matawa. Nagsisinungaling ka pa talaga sa akin. Napangiti na lang siya bago inabot ang paper bag sa akin. Para sa'yo talaga yan, ate. Naalala kasi kita, sabi mo minsan, mahilig ka sa cheesecake. Sagot niya na halatang nahihiya. Natigilan ako. Hindi ko na nga maalala kung kailan ko sinabi yon. Pero siya, naaalala pa rin niya. Naaalala mo pa pala? Sagot ko. Ikaw pa, malakas ka kaya sa akin? Halos pabulong niyang sagot pero hindi nakaligtas sa pandinig ko. Sandali kaming natahimik. Pasok ka muna. Wala ka namang gagawin, di ba? Tumango siya. Naupo kami sa sala habang kinakain ang cheesecake na dala niya. Kung ano-ano ang napag-usapan namin hanggang sa pareho kaming natahimik. Ate, tumingin ako sa kanya. May itatanong sana ako eh. Ano yun? Tanong ko naman habang abala pa rin sa kinakain. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Matagal ko nang gustong sabihin to eh. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Huwag mo sanang mamasamain. Kinabahan ako at lalo na nang marinig ang sunod niyang sinabi. Ate, gusto kita. Parang biglang huminto ang mundo ko sa narinig. Ilang minuto bago pa ako nakapagsalita. Alam mong mali yan, Axel. Alam kong parang kapatid lang ang turing mo sa akin dahil kaibigan ako ni Ken. At alam ko rin baka pagkatapos nito, hindi mo na ako gustong makita pa. Sabi niya bago ako hinawakan sa batok at marahang siniil ng mainit na halik sa labi. Napapikit ako at natulos sa kinauupuan. Ilang sandali lang yon at nang humiwalay siya ay doon ako natauhan. Bakit mo ginawa yun? Tanong ko. Bakit ngayon ka nagpapakita ng motibo sa akin? Napayuko siya. Dahil napapagod na akong magkunwari. Sa tuwing sinusundo kita, sa tuwing nag-uusap tayo, lalo lang kitang nagugustuhan, ate. Sinubukan ko namang umiwas at sinabi ko sa sarili kong mali. Pero wala eh. Hindi ko talaga mapigilan. Tahimik lang akong nakaupo. Hindi ko alam ang sasabihin ko noon, Miss Roxy. Dahil ang totoo, hindi lang siya ang nahihirapan sa nararamdaman niya. Maging ako ay ganun rin. Axel, wag mo nang ituloy ate kung tatanggihan mo lang ako. Putol niya bago akong ngitian, ngunit hindi abot sa mata. Ayos lang. Sinabi ko lang para gumaan ang pakiramdam ko. Hindi kita tinatanggihan. Pagkasabi ko pa lang noon, Miss Roxy, ay muli niya akong siniil sa labi. Hanggang sa unang pagkakataon ay naibigay ko ang sarili ko sa kanya. Pagkatapos noon ay muli kaming nag-usap. Axel, hindi pa kita pwedeng sagutin ngayon. Pero bakit? Dahil kaibigan ka ng kapatid ko. Bukod pa dun, mas bata ka sa akin. At ayokong masira ang tiwala ng kapatid ko sa'yo. Tahimik siyang nakinig. Akala mo ba madali lang para sa akin? Habang tumatagal, napapansin kong hinahanap-hanap na rin kita. Pag hindi ikaw ang sumusundo sa akin, parang may kulang. Kapag hindi ka dumadaan dito sa bahay, napapaisip ako kung nasaan ka. Napababa ako ng tingin. Pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong hindi pa dapat. Kaya Axel, hanggang dito lang muna tayo. Wala mo nang dapat makaalam. Marahan siyang ngumiti at tumango. Hanggat kaya kong pigilan ang sarili ko, rerespetuhin ko kung ano ang gusto mo. Hindi naging madali ang lahat pagkatapos ng pag-amin namin sa isa't isa. Pinili muna naming ilihim dahil pareho kaming natatakot. Natatakot akong masaktan si Ken at masira ang matagal na nilang pagkakaibigan. Si Axel naman, ayaw niyang mawala ang respeto ng pamilya ko sa kanya. Pero habang tumatagal, lalo lang naming napatunayang
Hindi sapat ang puro pagtatago. Dumating din ang araw na nalaman ni Ken ang tungkol sa amin. Sobrang galit niya noong una. Ilang araw niya kaming hindi kinausap, lalo na si Axel. Naiintindihan ko siya dahil kung ako rin siguro ang nasa sitwasyon niya, masasaktan din ako, Miss Roxy. Hinayaan naming humupa ang galit niya at nang magkausap kami ng maayos, ipaniliwanag namin na wala kaming balak lukuhin siya. Hindi lang talaga namin alam kung paano sasabihin ang totoo. Unti-unti ring nakita ni Ken kung gaano kaseryoso si Axel sa akin. Hindi siya sumuko at hindi rin niya ako pinabayaan sa gitna ng lahat ng nangyari, kundi mas lalo pa siyang nagsumikap sa trabaho at ipinakita sa pamilya ko na kaya niya akong panindigan. Hindi man naging madali, dumating din ang araw na tinanggap kami ng pamilya ko. Doon ko naisip na minsan, darating talaga ang pag-ibig sa pagkakataong hindi mo inaasahan. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede na nating kalimutan ang nararamdaman ng ibang tao. Mas mabuti pa ring maging tapat kaysa hayaang sa iba pa nila malaman ang katotohanan. Kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, yon ay ang hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan din ng katapatan, respeto, at lakas ng loob na harapin ang magiging resulta ng mga desisyon natin. Dahil kung totoong mahal ninyo ang isa't isa, hindi ninyo kailangang magmadali. Darating din ang tamang panahon para ipaglaban ang relasyon nang wala kayong tinataguan. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay maiere itong kwento ko. Lubos na nagpapasalamat, Denise.